Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak. Ay, eto na kabibig, oo. Yung nagpetisyon sa Korte Suprema na dapat paboran sila na yung quorum ng 12 ay balido. Valid daw di umano ang quorum ng 12 senador. Alam nyo ba kung ano ang ginawa ng Korte Suprema sa petisyon na yon? Binasura. Panalo na naman si Senator Alan Peter Cayetano. Yes, iiyak na naman yung nagsampa ng petisyon. Si Senator Win Gatchalian, nako, wala nang pag-asa kabibig. O, panalo ulit si Senator Alan Peter Cayetano dahil binasura ng Korte Suprema ang petisyon ng isang guro na kailangan aprobahan ng Korte Suprema na balido ang quorum ng 12 senador. O yan ang napala, yung binasura. Yun kasi, nagmamarunong yung mga taong yan. Oy, o ito, share ko kabibig. Baka sabihin nyo namang, ay, gawa-gawa talaga na yung kabibig para pag-usapan siya. Hindi, oy. share ko talaga sa inyo kung ano ang latest trending news. Ito, kapapasok lang na balita. Yan, kabibig, oh. Office of the Spokesperson Briefer. The Supreme Court en banc during its sessions today, June 10, 2026, acted on the following. GR number E06540, Jan Barry T. Tayam versus Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pilar Juliana Pia Cayetano, and Senator Lorna Regina Loren Biligarda. The Supreme Court dismissed the petition filed by Jan Barry T. Tayam for lack of legal standing. Kulang-kulang talaga. The Supreme Court ruled that Tayam failed to show that he suffered or was at imminent risk of suffering any direct injury from the actions he challenged. O yan na. Yan na kasi, magpetisyon-petisyon, kulang-kulang pa, mga ebidensya, kulang-kulang pa. Tayam had asked the Supreme Court to declare the presence of 12 senators during the June 3, 2026 session of the 20th Congress as valid quorum. Yan na. Yan na ang mapapala sa mga paepal. Yan ang mapapala sa nagmamarunong. Tingnan nyo, the Supreme Court dismissed the petition filed by John Barry T. Tayam for the lack of legal standing. Kulang talaga. The Supreme Court ruled that Tayam failed to show that he suffered or was at imminent risk of suffering any direct injury from the actions he challenged. Yun na kabibig. Yun na ang sinasabi natin. Ito, ibinasura talaga ng Korte Suprema. Hey, paano yan? Pahiya na naman sila. Iiyak na naman yung ibang tao. Just sabi naman, wala kaming ginawang, tama yung ginawa namin. Bakit ganito? Kami lang talaga ang lumalaban. Pero bakit ganito? Anong lumalaban kayo? Stop dreaming, hindi kayo lumalaban. Ano nalaban nyo? Yung sarili yung interest. Diba? O yung kaming hindi kami madadala sa mga drama nyo. Diba? O ngayon, is this the sign na ang Korte Suprema talaga ay talagang ibabasura kung sino magpetisyon na quorum talaga ang grupo ni na Chin Win Gatchalian. Yan nakabibig ha. It is a sign. Signos na yan. Diba? So Win, ano na? Kumusta na Win? Pagpuyo, Win, pagpuyo. Ito kabibig ha. Gumawa ng survey at kung ano ang reaction ng mga tao, ang tanong kasi, pabor ka bang palitan bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano? So ito ang mga tanong at sagot ng mga netizen. Kung pabor ba silang palitan ni Senator Alan Peter Cayetano. So pakinggan natin ha. For the meantime, binasura ng Korte Suprema ha. Ang petisyon ni Tayam na quorum talaga yung sinasawing Gatchalian. Kailangan talaga quorum sila. Dapat illegalize yan ng Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, kulang. Hindi ka nasaktan. Walang nasaktan. Kung ano dyan. Basura natin yan. Halak. Basura. Ito kabibig. Okay. Hindi po kasi, siyempre siya po yung totoong President sa Senado eh. Ooh. Talagang siya po yung binoto ng
24 na, di ba 24 sila. Tapos siya yung binoto ng 13 na Senado. Siya yung nanalo totoo talaga. Okay po yun si Alan Cayetano, sir. Mas Opo, mas okay pa po yung ano niya ngayon, sir, yung pamanakan niya bilang Senate President. Magulo ng Senado ngayon eh. Mga mo, alam mangyari dyan. Pagkatang galing pa rin sa Senado dyan. Sa akin parang hindi. Mas maganda sana yun Kasi mas lumalaban siya. Sama-sama sila. Siguro, yung sa kabila naman hindi naman natin alam kung ano yun. Kasi marami silang maraming issues alam naman natin, di ba? Marami nagsasabi. Siguro mas maganda si Cayetano para malaman natin lahat kung ano talaga ang totoo. Kasi mas okay sana kung talagang lahat sila magpupulong-pulong para malaman talaga, di ba? Tama. Yung sama-sama sila. Talaga. Yung lahat sila, sa kabila rin, isasama-sama sila para magkaroon sila ng palitan na debate. Magkanya-kanya sila kung sino talagang totoo, sino talagang hindi nagsasabi ng totoo. Correct, Yun lang naman kailangan natin. Siyempre hindi. Nasa batas naman yun Di ba? Kahit hindi tayo nakakaintindi sa batas, nababasa ko doon, 1935 Constitution. So ang tanong pabor ka bang palitan bilang Senate President si Senator Alan Cayetano? Ang sagot niya, hindi. Ayaw niyang papalitan. Kailangan nasa 13 bubutuan, di ba? Para Si Kuya, alam niya ang konstitusyon, 13. kapalitan o magkaroon ng bagong Senate President, kailangan nasa 13 senador, di ba? Galing ni Kuya. Pwede papalitan. Kung papalitan, kung maganda naman yung pamumuno niya, okay naman. Pero kung maganda, maaari palitan. Kasi sa aming mahihirap, pwede, hindi napalitan yan. Basta, inaano natin yung magandang sitwasyon na magustuhan ng taong bayan, na ganyan ang kalakaran niya. Walang problema yun. Oo, di ba? Pero, yung sila nagkagulo-gulo na sa loob ng Senado, ewan ko kung ano ang pinawayan nila dyan. Di ba? Ang hirap ng sitwasyon dyan. Ayun lang nangyayari ito sa loob ng natin, gobyerno natin, ba't nagkagulo-gulo sila dyan? Hindi na. Bakit po? Duterte yun Oo. Eh Digong yun, okay lang yun. Oo. Maganda nga siya na yun doon ng Senate para may kontrabida sa kanila Kasi pag puro bida, wala mangyari. Tama. E di sinamantala nila, di ba? Pabida-bida Maganda yun sila. na lang, si Cayetano na lang. Ay, wala na tayong masasabi dyan kasi kung sila-sila lang naman ng bandyan, ang nag-aaway dyan, wala tayong magagawa. Di ba? Mas maganda dyan kung ano ang dapat nilang ayusin sa Senado. Ayusin Correct. nila, hindi puro karapalan. Magkaisa na lang. Magkaisa na lang. Diba? Siguro pwede. Isa ring kalokohan din nata si Cayetano Oo, wala din sa ayos. No. Siya lang din yung hindi pumupunta sa mga session. Kaya siguro pabor din sa akin na mapalitan din. Nagulat nga ako bakit napalitan si Soto no? Hindi po, sir. Magaling siya Saka matalino talaga siya Saka walang kasama sa magnanakaw. Hindi sinungaling. Kaya tano pa rin po. Ay, hindi po pwede. Siyempre, sa kanyang tunay na karapatan ng mga mamayang Pilipino dahil katotohanan ang sinasabi niya. Naniniwala po ako doon sa 18 Marine tsaka yung mga ni Saldico. Naniniwala po ako doon. Hindi po pwede po. Hindi po napapalitan siya. Hindi po ako pabor, sir. Bakit po? Kasi tapos na yung eleksyon, bakit papalitan pa siya? Nawala naman 13 na senator na pwede pumalit sa kanya kung sakaling butuan. Kasi yan ang narinig ng roles ng mga senator Hindi naman pwede 12 na ngayon, papalitan mo na. Kung naka-13 ang kabila, wala tayong magagawa. Talagang papalitan siya. Pero siya ngayon, pag natin% kasi. Hindi. Bakit po? Nanggugulo lang naman yung kabila kasi ayaw nilang malaman yung tinatago nila Kita naman Siyempre hindi, siya na lang yung matino Papaitan pa. Yung siyempre naman. Siya na lang Medyo nagpapakita na maganda dito sa tapos papalitan pa. Sa tingin ko, hindi naman siguro pabor, sir, kasi wala naman ako naririnig na
issue kay Cayetano eh. Sa mga ginagawa sa Senado. Minsan nga, siya pa nga mismo nagtatanggol. Si Cayetano. Sa Senado. Thank you, sir. Dapat yun, yung mga ibang sa Senado, yun ang mga tanggalin, yung mga korupsyon. Hala. Yun talagang mainam na tanggalin sa Senado. So, yun, kabibig ha. Narinig Hindi nyo, po kasi siyempre siya po yung totoong narinig nyo ang statement ng mga ng mga tao. Ikaw, ano ang statement mo? Ito ha, may video kung papanood sa inyo ba? Panoorin nyo ha, at magsabi kayo kung ano ang yung reaction hinggil dito. Ito oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naisip niyo po ba kung bakit nag-aagawan sila sa liderato ng Blue Ribbon Committee? Isang Senado lang naman sila. Kasi, yung isang tropa, yung tropa ni Tito Soto, may ibang motibo. Samantalang yung kay Peter Cayetano, katotohanan ang gusto. Bakit po kamo? Alam niyo, ayoko sana itong ilabas eh. Gusto ko, madinig niyo mismo sa kanila yung kanilang testimonya habang sila ay naglalahad ng kanilang kaalaman sa Blue Ribbon Committee. During the investigation of the Blue Ribbon Committee, pag pinresenta yung Brave 18, kayo mismo makadinig sa kanila. Pero ngayon, kung pinipigilan nila at yung mga taga-Senado magko-cooperate sa kanila dahil akala nila itong pangalawa, yung nangyari kahapon, illegal, hindi po tama yan. Ngayon kayo, mga taga-Senado, mga empleyado ng Senado, yung OSAA ngayon, yung mga in-appoint nila kahapon, sino ang kakatigan ninyo? Yung mga yan o yung katotohanan? Kasi yung si Erwin Tulfo, na ginawa nilang head ng Blue Ribbon Committee. Uubra bang maging head ng Blue Ribbon Committee yan? Isa nga siya sa dapat imbestigahan. Si Tito Soto, makakaboto ba yan? Hindi yan makakaboto kasi isa siya sa mga iimbestigahan. Ito po, bibigyan ko lang kayo ng sample. Aalisin ko yung pangalan ng mga ibang congressman at senador na pinangalanan. Yun lang munang gustong mamuno ng Blue Ribbon Committee para malaman ninyo, it's not coming from me, coming from the testimony of the people they are trying to prevent from testifying. Kaya nila pinipigilan. Kasi ayaw nilang mailahad ang katotohanan. Kaya nila pinipigilan, ayaw nilang makarating ang investigasyon na ito sa pinakapuno, sa pinaka-mastermind. Okay po. Si Martin, I don't think so. I think it goes above Martin. Si Saldi, utusan lang yan. So, eto po, don't take it from me. Take it from the Brave 18 themselves. Kapraso lang po ito, puputol-putulin ko, aalisin ko yung mga ibang pangalan. Pero kung yan po kasi yung dapat na gusto nating malaman. Bigyan natin ng pagkakataon, maglahad ng katotohanan, nang alam nila yung Brave 18, para alam natin kung sino ang mga dapat nating mapanagot. At pagkatapos po ng Brave 18, yung mga natitira pa, patestipayin din natin para yung mga hindi pa napapangalanan na senador at congressman at cabinet members at hepe ng ganito at hepe ng ganon, sige. Kasi sa gabinete may tumanggap din eh. Yung ating uniform personnel may tumanggap din. Binalik-balikan pa eh. Kaya walang gumagalaw. Kaya lahat yan sunod-sunuran. So, don't take it from me. Ito lang muna. Si Erwin Tulfo ba karapat dapat mamuno ng Blue Ribbon Committee? O hayaan na natin si attorney, si Senator Pia Cayetano na mag-lead ng investigation through the subcommittee headed by Senator Marcoleta para sa katotohanan. Yun lang po. Kayo mismo, pakinggan ninyo ito. Edited po ito ha. Binawasan ko ng pangalan, binawasan ko ng mga iba. Yan lang po munang gustong mamuno ng Blue Ribbon Committee. Paki-describe mo nga yung paper bag. Ganito kalaki yun, sir. Brown paper bag na ang laman 5 to 10 m. 5 to 10 m. Yes, Yan yung sir. brown paper bag, no? Yung Yes, sir. madaling mapigtas pagka Yes, sir, yes. mabigat. Ilang minsan, sir, paulit-ulit po yan. Meron yan silang follow-up meeting sa Unit 8, 9 Townhouse, Forbes. Then sa HOR din, sir, nangyayari din yun. Okay. Tatanungin kita. Paper bag, di ba? Yes, sir.
May pangalan ba yung mga tumanggap? May matandaan ka kung sino yung mga yon? Senator ngayon na si Erwin Tulfo, sir. Sino yung huli? Yung senator ngayon, sir, na dating congressman, Senator Erwin Tulfo, sir. Erwin Tulfo. Okay. So yun yung mga tumanggap ng paper bag. Ang laman is 5 to 10 million. Follow up ko lang, sir. Meron ding mga tumanggap pala, sir, na sa bahay mismo. Nakamaleta din yon, sir. Kaninong bahay? Katulad ni Senator Erwin Tulfo, sir. Bukod sa HOR, sa townhouse, sa residence niya rin po. Sa residence ni Erwin Tulfo, At saka nag-deliver ni- kayo ng maleta. Maleta, sir. Isa sa amin, sir. Okay. Sino nag-deliver ng maleta kay Senator Erwin Tulfo sa bahay niya? Ikaw? O sige, Bali, ako yung involved dun, sir, sa pag-deliver kay Senator Erwin Tulfo. Ilang beses kayo nag-deliver sa bahay ni Dalawang Erwin beses, Tulfo? sir. Ha? 2 beses. 2 beses. Ilang maleta? Malala ko, sir, yung una, 2. Una, 2. Yes, sir. Tapos yung huli, 6. Alam mo ba yung nakalagay, hindi ba nakalagay yung kung magkano yung laman ng maleta? Yung ano, sir, yung iba kasi, sir, na malita, walang nakalagay na amount eh. Wala, basta Walang 2 maleta. nakalagay na Pero amount. sure ka na pera ang laman ng Pera maleta? ang laman nun, sir, pera. Pera. Okay. So yun, kabibig, ano ang iyong reaction? Naku. Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Pero na-deny naman si Erwin Tulfo. Kaya nga si Erwin Tulfo nagsampa ng libel suit, cyber libel suit sa 18 ex-Marines. Pero sabi naman na kanilang attorney, si Attorney Baligod, na meron pa daw lalabas na mga ex-Marines at may mga pasabog ito na ebidensya. Kakayanin kaya sa mga politiko na namimihasa at talagang nag-enjoy sa pera ng taong bayan? Naku po. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.